Diretso na tayo papunta ng Jasper. Ewan ko lang kung meron pa tayong mga titigilan. Jasper ay 3.5 hours away from Edmonton. 3.5 na ano. So, kung dire-diretso tayo, alas 2, iyain na. Meron namang maliit sa likod. Kung tayo magdidire-diretso, makakarating tayo ng alas 2 na. So, 3, 4, 5, 30, 6 o'clock. Mga 6 o'clock, meron na tayong half an hour na palugit kung sakali magkakarga ng gasolina sa may Edson or sa Hinton. Pero normally sa Hinton kami kung nagkakarga. Edson titigil siguro, bibili ng makakain. Ayan, so mamaya na ulit tayo magpangita. Bye! Ganito po ang trabaho ko pagka kami ay naglo-long drive. Nagda-download ako ng movie sa either Prime, o kaya sa Disney, o kaya sa Netflix. Tapos yun na pinapanood ko. Kung di man, ay tulog sa biyahe. Pero ngayon, ayan, tignan natin kung hanggang saan ako aabutin ng aking pagkagising. Panonood. Usually mga 5 minuto, 10 minuto, tulog na eh. Bulog po tayo. Okay, andito po tayo sa Edson. Dumaan tayo dito sa grocery kasi hindi na tayo nagkaroon ng chance na mag-grocery kanina kasi nagtrabaho pa po ako until 11:30 ng umaga. Mabuti na lang napayagan ako ng manager ko na mag-off ng maaga. Ayan, dito tayo sa independent grocer. Ano to, family siya ng President's Choice or ng Loblaws or ng Superstore. Yan. Pasok tayo sa loob. Pasok tayo dito. Alright, so andito tayo sa loob ng No-Frill. Ng independent grocer. Tingin tayo ng mababaon natin sa ating camping. Ito, tingnan ninyo. So, mura manok. $2.99 per pound ang manok. Yan natin ito. Pork chops. $1.99. Itong mga pang hot pot. Ito mga, meron akong dalang salmon. Sige natin dito, baka meron dito pang steak. Mga pork. Ito naman yung beef. Yan. Yung mga beef nila. Tapos ito may timpla. Sirloin. So 908 grams. Ilang mga dilata dito. May corned beef pa ba tayo? May isa. Okay. As tayo sa mga dressing. So, kumuha tayo nito. Chipotle. At saka, yeah. So, we'll get one more. Ano yung isang gusto mo? So, it's 2 for 7. So, kuha tayo ng isa pa. Ang dami na kasi ngayong klase, iba-iba klaseng mga dressing. So, ayan. So, ayan, mga friends, kumuha tayo ng ilang items dito na babaunin natin sa camping. May salmon na ako sa trailer. Tapos, bumili ako ng chicken wings. Lagyan natin sa oven. Tapos dressing, fries. Tsaka bibili tayo ng salad. Gusto daw ni Honey ng salad. Okay. Meron nga dito yung mga salad kit. Ito oh.
50% na yung ano niya. Kasi madilaw na, pero it's still good to eat. Ayan. So, pagka bumili ka ng, yan, $5.99 yan, may, ano na siya, kompleto na siya, kit na pa siya, may kasama na siyang croutons, tsaka parmesan cheese. Sayang kasi walang Costco dito. Ayan. Ayan, okay na to. Bayad na tayo. 2 nights lang naman tayo sa campground. Sunday ng tanghali, uwi na rin tayo. Okay, let's go pay. Alright, so ayan po, nakabili tayo ng ating grocery sa Independent Grocers. Inabot din kami ng anong napamili natin. 51.71 din yung binayaran namin. Yung kaunting grocery na yun, inabot din ng 51.71. Ayan, yung loob ng trailer. Ayan, meron kaming fridge sa loob. Iabot natin sa kanya. Ayan. Ito yung chicken wings. Buffalo. Ito yung mga sarsa, mga salt, yung mga dressing. Tapos, bumili rin ako ng foil para sa loob ng oven mamaya, tsaka yak na nakalak. Meron ako kanina nakitang mga marshmallow na malalaki, yung jumbo size na marshmallow, pero hindi ko na binili kasi nagpadala ng email ng Parks Canada kahapon. Meron daw fire ban, kaya pag may fire ban, walang fire pit. So, bawal mag-siga ng kahoy, ng apoy. So, wala. Hindi kami makakapag-s'mores. Kaya, yung, ano, hindi rin pwedeng mag-ihaw. Pwede naman kung merong portable na ihawan yung gas. Pero yung mismo sa fire pit, bawal. So, ito po tayo. Tumigil tayo dito sa may co-op para mag-gasolina. Actually, naging picky si Mike sa paghanap ng gasolina kasi diesel ang sasakyan, kaya hindi lahat naman kasi may nagtitinda ng diesel. So dito tayo sa co-op. Magkano ang per liter? 160. Oh, $1.60 daw per liter ng diesel. Dito sa Canada, mas mahal ang diesel compared sa Philippines, na cheaper ang diesel, tama? Sa Philippines mas cheaper ang diesel, 'di ba? So, awan lang daw namin ngayon kung ganun pa rin yung yung presyuhan, kung mas mura pa rin ang diesel. So, ayan, papasok na po tayo ng Jasper National Park. So, dahil meron tayo ay pass holder, so dito tayo sa right side. Tapos yung mga walang pass, kailangan nilang huminto doon sa may mga kubo-kubo para bumili ng pass. Yan ang may sign, purchase pass. Per day ang purchase ng pass, at saka depende sa per passenger, or pwede rin bumili ng per family. Yung pricing, parang hindi ko maintindihan, parang $20 a day yata ang bayad yan dyan, no? Tapos nagbibigay din sila ng mga brochure or ng booklet or ng pamphlet ng mga do's and don'ts dito sa park. So from here to the campground, mga half an hour drive. Tapos mapapadaan tayo doon sa Miet Hot Spring. Saan? Miet. Sa Miet Hot Spring. Alright. Ito yung sinasabi ko kanina na pinalapad nila yung kalsada. Nilagyan na nila para makapag-park yung mga tao.
Tapos yung mga tao, naglalakad sila dyan, nagtatampisaw dyan sa tubig. Kasi dati, wala yan, walang harang. So gumigilid lang yung mga sasakyan, delikado. At saka nagkakos din ng traffic. Kaya ngayon, nilagyan na nila ng ganyan. Ayan. Kasi mababaw yan eh. Tapos pwede ka maglakad ng malayo doon sa may lake. Alright, malapit na po tayo sa campground. Nandito na tayo along this road. May ilang mga cabins na for rent. Yung isa, yung Pocahontas yata yung nadaanan namin. Ayan o, yung mga cabins na for rental. Ano to, lagi tong puno eh. Lalo na pagka long weekend. I'm not sure kung may vacancy ngayon. So ito, malapit na tayo. Dalawa tong campgrounds na magkatapatan eh. Isang tinatawag nilang Whistler na nasa right side. Tapos naman yung isa ay yung Wapiti. Yan. Yung nasa left side yung Wapiti. Yung Whistler, we try to book, well, not we try, but we always book ang Whistler. Yan ang aming first choice kasi renovated ang Whistler campground mga 2 or 3 years ago. So yung kanilang facilities like yung washrooms nila maganda kasi bago. Ayan. So ang daming mga tao ngayon naglalakad. So ito, malapit tayo sa Whistler kasi we need to register. Ayan o, Whistler's Jasper National Park. So pagka bagong dating ka dito sa campground, you need to register your vehicle at saka kukunin mo yung pass para sa campsite mo. Kasi pagka hindi ka nag-register, they would think na nag-no-show ka and they can release yung site mo sa iba kasi marami rin, madalas din na merong mga nagwo-walk-in, yung mga hindi walang reservation, so walk-in lang sila. Minsan kasi ni-release nila or nakapost diyan sa board, sa bulletin board diyan yung mga available sites. So ito yung office ng campground. Papasok tayo diyan maya-maya. Mag-park lang tayo dito para makapag-register. So ayan. So ito, friends, papasok tayo dito sa loob ng opisina para mag-register tayo. Si Bebo na lang ang papasukin natin para mag-register. Tapos ikot-ikot tayo. Tignan natin yung board kung meron dong spots available. Tapos tanungin natin si Mayora kung gusto niya ng mag-book. So ayan, meron ditong nakalagay na attention. Ayan, calving season ngayon, kaya hindi pwede o iniiwasan na lumapit sa mga elks kasi ano yan, mga bagong panganak yan. Kaya calving season, mothers protect their young. So keep at least 30 meters away. So pagka may available na site, dito nakalagay. So dito kung may RV ka na may power, ayan, tapos dito RV lang or trailer, tapos tenting or walk-in, nilalagay nila dyan, nakapost dyan kung may sites na available. Ito yung mga sites. Ayan. Alright, so andito tayo sa camping reservation para kunin natin yung ating I can just do the name. Okay, so there's 6 people in total. There's just 2 of us right now. Oh, okay. Probably tomorrow they'll be coming. All good. So just make sure 2 vehicles, 2 sleeping units. Okay. Do you know the plate number on the vehicle that you have? CLH 5526. CH55. CLH. CLH. Charlie Lima Hotel. 5526? Yes. Gotcha. And that's Alberta plate? Yep. Perfect. Thank you very much. Have you camped here before? Yeah.
Okay. So 54. I'm just gonna check if you have a fire pit. If you don't, it's good because we have a fire ban and stuff. Okay. We do have a lot of grizzly bears and black bears around. They do come in looking for food. So you're just gonna make sure you keep a clean campsite. Any wildlife attractants you have, anything on this list, make sure those stay inside your vehicle or inside a bear locker when you're not around. We do also have a lot of elk here. Don't approach them. Mamas can be cranky because they just had babies. They can run at you. So just don't trust them even if they seem real calm. I'm just going to give you a map here as well of the campground. Would you like me to mark stuff up on it? Yeah, please. Yes. Sounds good. Okay. So you're over here, 54, full hookup sites. We're just right here. So when you come into the campground, you'll go off onto this ring road here, turn left, past the Sandy station. That'll be your second right. You're just going to turn right in there. You're going to find your site J in there. Okay. And then you have showers and washroom building right nearby you. That's all included. We do have food trucks in this campground. 7 a.m. to 1 p.m. There's a bakery food truck there. You can get coffee and baked goods. There's a Mexican food truck as well a little bit later on. Okay. Now this permit here, it just stays on your dashboard. There's no need to give this back to us. Before 11 a.m. on your checkout day, you can just head right out. Alright, sounds good. That's all Thank for you. Thank You're you. welcome. Okay, dito na tayo sa loob ng campground. Hahanapin natin yung ating campsite. Ang campsite natin ay, anong number? 54J. Ito, yung nakikita niyo yung mga kubo-kubo na yan, ang tawag dyan ay authentic. So, parang glamping style. Before, I haven't tried that one yet. Pero before, parang nasa $100 per night yan. So, it could be more now. Tapos itong area nito, ito ang dumping station. So, kung yun sa mga trailer, kung gusto mo nang maglinis or tanggalin yung mag-dump ng ng tubig or ng kung ano mang gusto mong dumi, diyan, doon dinadump. Ito yung power. Yung green, yung power. Tapos ito naman blue. Ito yung water hook up. Open water valve completely. Ayan, water hook up to. Tapos ito kung gusto mong i-connect yung hose para sa toilet and sa washroom. Ayan. So far, wala pa akong nakikitang mga lamok-lamok, kaya maganda pa. At saka, another rules pala dito, very important, bawal na bawal mag-iwan ng anything na food dito sa labas. Kahit na yung mga coolers or yung mga container, yung mga bote, kahit na mga basura, anything, lahat ng yun tanggal. Dapat nakatago kasi naaamoy yun ng mga animals, lalo na ng bear. Kaya nilang sirain yung mga containers na yon. So ito, mag-set up muna tayo. Let's cross. Yun ay building na yun ay parang information center dito. So tingnan natin, pasukin natin. Tapos mamaya
Mag-ice cream tayo. Diyan sa Scoops and Loops. So, pasukin natin yung ano yan, yung building na yan, yung brick building. Diyan, yung Via Rail, yung train, may stop sila dito. So, may biyahe from Edmonton to Vancouver or kung saan man sa Canada. May ticket dito sa Via Rail. Yung Via Rail dito sa Jasper. So, tingnan natin kung ano tong building na ito. If I'm not mistaken, this is Information Center. But I could be wrong. Ito. Yeah, Information Center. So, tingnan natin kung anong makikita natin dito sa loob ng Information Center. Ayan. Pasok tayo. Tagal na rin itong, ano, mukhang built in the 1900s or 1800s siguro to. Historical tour meets here. Meron palang ano, historical tour dito. I'm not sure kung magkano. So, tignan natin. Tignan natin kung bukas pa tong ano. Baka nag-offer dito ng tour. They close na 7 PM. Sayang. Okay. So, ewan ko lang kung free yung historical tour niya. Tapos, yung sa kabila, across the street is yung kanilang washroom. So, punta tayo dito sa kabilang side. Jasper Fire Hall. Yung kanilang fire hall, nakakatuwa yung itsura. Para siya yung design dun sa aking mga Christmas village. Yung kanyang fire hall. Ganyan-ganyan yung style ng yung mga sa Christmas village ko, yung mga figurines ko. Meron din pa rin doon visitors experience, pero baka close na rin yan. Visitor Experience Center. Open. Tignan natin. Ayun, across the street. So, tignan natin tong Visitor Experience Center na to, kung anong meron dito sa loob. This is parang bago. I've never seen this one before. No, may nakalagay na open eh. It's like, yun may nakalagay open. Try it. It's closed. So they should change that sign ng open. Okay. So, mga bahay. I wonder kung magkano ang property dito. Ang halaga ng bahay dito. How much? Million? Siguro. Parang hindi nagkakalayo yung property dito at saka sa Banff. Maliit lang din tong town ng Jasper, pero dalawa lang yata ang grocery store dito sa town ng Jasper. Tapos meron sila ditong hardware store, yung home hardware. Hindi pa siya masyadong mataong-matao kasi it's Friday. Bukas siguro sobrang dami ng tao dito. Bagay all year round naman dito sa town ng Jasper yung pagbisita dito. Maaga lang nagko-close ng mga stores, pero yung grocery yata is like 10 PM nagko-close. Pero itong mga boutiques so maaga sila nag-close 6, 7, ganyan, o minsan 8. Okay, andito tayo sa main road dito sa Jasper. I'm not sure anong pangalan itong main road na to. So, yung mga restaurants, ayan, daming tao. Tapos sa kabila, yung mga sila nagpa-park. Daddy! Yes. Ayan.
Lahat na dito paid parking. Wala ka nang hahanapan dito na free parking. Kahit yata yung mga restaurants is paid parking. Magkano bayad sa parking? Ha? $2 every half hour. $2 every half hour? Oh, pricey na rin pala. It's $2 every half hour. So, nag-park kami ng 1 hour. So, that's $4. Ang baka naman dito kasi puro steak yung kinakain nila. So, ito nag-construction din pa rin dito. Summer sale. Totem. Mga camping gears. Outdoor gears. Ayan yung mga tinitinda nila dito. So ito, pa-park siya. Pero may bayad to. Bayad yung parking niya. Ito siguro mag-open ng coffee shop. Tatawid tayo doon sa kabila. Kasi doon sa kabila, nandun yung washroom. Mag-washroom tayo doon. Pagka summer, daming nagka-camp dito. Pagka naman winter, dami naman nag-ski. This is a CIBC Bank. Ganda rin yung ano niya. Oh, ito yung sasakyan niya from New Jersey. Biniyahin niya, nag-long drive sila all the way from New Jersey. Tawid tayo dito. Tawid tayo sa washroom. Okay, clear. Ito yung washroom. Ang cute ng washroom sa outside, no? Pero pagdating sa loob, kasi nga, tourist, ang daming nagwa-washroom. Minsan, papabayaan na din. Oh, merong free tour siya, oh. Nagtutour siya. Tignan nga natin maya. Sige, pause muna natin to. So, andito yung history ng Jasper. May mga signs dito. So, ito, yung kanilang first homesteaders. O, yung mga unang tao na tumira dito. So, ito yung map ng Jasper houses sa taas. Tapos, kita mo yung mga agwat ng mga bahay sa bawat isa. Malalayo. Mukha lang siyang malapit, pero malayo yan. Okay, so tuloy natin yung ating paglalakad. Alright. So, isa pa nga sa dinadayo dito sa Jasper at yung mga tao laging nagpapapicture. Yan, no? Anong tawag dyan? First time ko nakita yan sa Vancouver. Ano yan? Totem pole. Ha? Totem pole. Totem pole? Totem pole daw yan. So, affiliated yan sa Aboriginals. No? Each character has a meaning. Tignan natin. Merong description dito. Ayan, oh. Taas din siya. Kung gaano kataas yan. Jasper's Raven Totem Pole. So, a Jasper landmark. For 94 years, a significant Haida totem pole stood proudly near Jasper's railway station. It was an important Jasper landmark and colorful reminder of the community's early railway history. So, ayan. So, ito ay Two Brothers Totem Pole. Two Brothers Totem Pole pala yan. Okay. So, ayan. Ito yung rail, Via Rail Station. Maliit lang yung Via Rail Station. Walang schedule ngayon eh. Pag may schedule niyang stop yung Rocky Mountaineers pala dito tumitigil din, no? Bukod sa Via Rail, Rocky Mountaineer. Yung Rocky Mountaineer, isa siya sa mga, hindi naman siya luxury, pero travel trains din siya. So, medyo pricey. Ewan ko kung anong mas pricey. Baka mas pricey yung Rocky Mountaineer kesa sa
kaysa sa Via Rail. So ang ano siguro nito is Vancouver to Montreal. Ayan siguro yung ruta nito. Wala, pagka meron nakatigil dyan na train, ang daming tourist dito. Usually mga seniors yung sumasakay sa mga ganyan train tours. Yan, tapos yung sumunod naman, ito mountain, anong tawag, Rocky Mountaineers. Yan ang sumunod naman, yung Via Rail Canada. Gusto ko rin mag-try nyan minsan, yung Via Rail. Siguro i-try ko ng Edmonton to Vancouver, and then we'll fly out from Vancouver. So ayan, Jasper Station ito. Ilang tao. Yan, Via Rail Canada. So ayan, ito. Ito ang CN Rails naman. Hmm. 19 tons, 10,000 gallons. Canadian National 6015. Ayan. Coal mine to, no? Coal train. Ito yung powered by coal. So ito ay nagbiyahe ng coal. The engine is powered by coal. Oh, yun daw. Oh, yung engine daw noon powered by coal. Ito, may isa pa dito. So, yan lang. Puro mga trains. And then, let's cross the street. Sa kabila naman kasi puro naman mga restaurants. Kainan. May Mexican, may Indian, may Italian. Ito. May pedestrian. Dito tayo tumawid. Ayun, may line up nga yung tong restaurant na to. Ano ba tong restaurant na to? Jasper. Nakapila yung mga tao sa labas. Okay din dito mag-biking. Kaya na-advertise sila BYOB or bring your own bike. Ayan, Jasper Brewing Company. If you want pizza, they do have Little Caesars dito. Ayan. So anyways, ayan, puro mga restaurants lang naman muna dito. So, kumaya na lang ulit. So, ayan, bye-bye. Ayan, ang dami nila doon sa gilid. Kaya naman yung aso sa kabilang side. Tahol ng tahol. Ayan. Dito naman po, kumukuha ng mga kahoy na pang gatong sa fire pit. Ngayon, may harang yan kasi may fire ban in effect. Ngayon, kaya lagyan nila ng do not enter. So, kung walang kung walang fire ban, yan, hakot lang dyan ng hakot yung mga tao ng kahoy na para sa fire pit. Walang walang limit. So, ito ang aming munting tuluyan. Dito kami ng 2 gabi. So, meron 2 tulugan doon. At saka dito, meron din kaming banyo. Tapos, meron kaming fridge, TV, lutuan, oven yan. Kompletong oven. Microwave. Ano natin? Microwave, oven, tapos meron kaming sink.
nagana yung tubig. Tapos ito, nako-convert yung table na to ng sleeping area. Pati itong couch, nako-convert din to ng sofa bed. So, kung halimbawa mga bata, so pwede dito dalawa adult or bata, tapos pwede rin doon 2, 4. So, pwede to ng 6 to 8 people itong aming lugar. Yan, tapos mga pantry, yan, aircon, may AC kami. So, yan, ito ang aming munting tulugan. Okay, so luto na yung ating baked chicken wings. Ayan, buffalo style. Tapos may kasama na siyang ranch dressing. And then ito yung ating Caesar salad. Tapos meron pa tayong nilagay sa oven na sweet potato fries. So ayan, kakain na muna kami ni Bebu. At tayo naman po ay maghuhugas ng ating pinagkainan. Ang kagandahan kasi dito sa Whistler campground, kikita niyo po yung washroom na yan. Sa likod niyan, well actually ito yung sa harap, meron dong hugasan ng mga pinagkainan. Kaya madaling siya, it's running hot and cold water. Kaya madaling maghugas ng pinagkainan at hindi malangis. Ayan. At kung may basura po tayo, dito po natin itatapon. Yan, sa garbage na yon. Dapat tapon agad kasi baka maamoy ng bear. So, ayan dito. Dito natin hugasan. Medyo malamig po ngayon. Ang lamig. Ang temperature. Ako giniginaw eh. Ayan, kuhugas dito kami ng tapos meron din ditong rack, dish rack. So pagka tapos ito patutuyuin. Maganda itong control na ito, kaya lagi itong puno, laging busy. Ang dami ditong nagka-camping. So, dito, mag-washroom tayo dito. Dito, kung gagamit kami. Ay, bakit nakasarado yung out of order? Naka-out of... Ito yung ginagamit namin, pero naka-out of order. So, taken yung mga washroom, yung mga... Ito kasi dito, dyan ang shower area. Tapos, ito naman yung toilet. Tignan natin kung may tao. May tao sa loob ng toilet, kaya hindi ko mabigyan ng mabidyohan. So, yung mag-aantay tayo dito. Okay, so ito naman ang itsura ng shower area by stall. So, merong sabitan ng mga gamit dyan. And then, may upuan dito. Dumusak na yung ligo. Tapos, ito yung shower. Pipindutin mo lang yan, lalabas na yung water. Ito. Ayan. Yung ano na to, parang siguro mga 2 minutes lang to. Tapos, pipindutin mo siya ng pipindutin. Libre naman ang shower dito. Unlike sa ibang campsite, parang $2 per 5 minutes ang shower. Ayan. Dito tayo po pwesto. Doon usually yung pwesto namin eh. Kaso, nilagay na doon yung aring mga rentahan ng kanu. So, doon na lang tayo sa ilalim ng puno kasi mamaya dito tayo. Yan, dito tayo kasi mamaya ay yan, mamaya maaraw. So, dito tayo pupwesto. So, ito ay setup natin ng ating mini tent at anduyan para mamaya pagtapos na tayo mag-paddleboard, makarelax tayo. Ayan, nakatapos na ako mag-set up doon ng mini tent at saka yung duyan, luto. Tapos, ito naman si Honey. Siya naman ang ginagawa niya, magsa-set up na lang siya nitong
paddle boards. So dalawa tong ini-inflate niya, tig-isa kami. Buti na lang meron kami nito yung motor, yung electric. Otherwise, ipapump niya yan manually. Kanina dumating kami dito, isa lang ang sasakyan, yun nandun sa dulo. Ngayon may dalawa na nadagdag. So habang tumatagal, paparami ng paparami yan. Kasi gumaganda na ang panahon, oh, lumalabas na yung araw. Kanina malamig-lamig, ngayon mainit-init na. Alright, magluluto tayo ng almusal. Halos nadala ko lahat. Mga perang kutsilyo. So, paano kaya natin mahihiwa ito? Luluto ako ng corned beef at saka nitong... Ala, ang daming squirrel. Hindi pwede mag-iwan dito ng pagkain. Makakain ng squirrel. Yan. Tayo ay magluluto na ng corned beef. Aray ay aking nilinis, kinuskus ko aray, kaya medyo mukhang maayos-ayos at nabawasan ang mga langis. Ayan, mahangin. Pero ayos lang yan kasi may apoy naman. Ayan. Tapos, ayan, meron tayong patatas, sibuyas, bawang, kamatis, ang corned beef. Tapos, itong embutido, iinitin din natin. Galing ari sa Tita Laima. Tapos, may dalang kaunting kanin. Ari, paiinitin natin. At, tayo magigisa. Siya, magluluto muna ng almusal. Ang aking embutido, nadurog na. Aray ay galing pa sa Tita Laima. Nakaluto na ako ng corned beef. Mahirap magluto pagka hindi kompleto ang gamit. Kaya yan lang yung luto ko. Right, so eto na tayo. Mag-try na tayo mag-paddle board. Inabit. Si Mike, ayun na si Mike, oh. Malayo na siya. Naka-off siya sa kanyang paddle board. Tapos ito, dumating yung mga kasamahan natin. Si Buena. Ayan, set up sila dito. That's what happens when I smile. Ayan. It's because you Si think so Angelo. much. Or where, ano ha, Angelo, do you have a vest? No? No, you have to. You can. Alright, so here's Angelo. Ayan. Papaddle sila. Dali lang. Ayan, andito na tayo sa lake, sa Nut Lake at nagpa-paddleboard. Tigisa kami ni Bebu ng paddleboard. Tapos ayun si Angelo. Mababaw lang naman yung water, pero may part na biglang lalalim. So ito. Malalim pa ba yan? Abot mo pa? Oh, medyo malalim na raw yon, pero tignan natin. Itong aking ano ay ang height niya ay 5 feet 2 inches na tong aking paddle. Tapos hindi ko ano eh. Oh, yan na yung deep niya. Nasa 5 feet na yung deep nito. Dami na ring naliligo. Medyo cloudy, a little bit na cloudy. Malamig-lamig, pero sabi ni Mike, refreshing. Ewan ko kung how you define refreshing. Siguro sa unang ano, malamig. Ayan o. Mamaya maglulublog na rin tayo sa tubig. Punta tayo sa sandbar sa gitna. Sige, okay?
Punta tayo doon. Hi! Asan tayo? Annette Lake. Dito tayo sa Annette Lake. Maganda dito sa Annette Lake mag-paddleboard. So, ito, yan. Medyo malamig ang tubig. Pero pagka nakalublob ka na, hindi mo na masyadong ramdam. Sa unang ano lang. Sa unang bagsak. Malawak tong Annette Lake. Tapos nag-ano na sila ng... Asan yung Edith Lake? Edith Lake. Hindi to na anuhan, separate. Mas maganda ba yung lake sa Edith Lake? It's smaller. Pero there's no like tables and stuff. Oh. Tapos doon sa gilid, meron pa doon sa pagilid eh, meron doon yung diving platform. So yung mga bata daw doon gusto pumunta, mag-dive. Ayan yung mga sina Angelo. Nandun sila, isang paddleboard doon. Tapos nasa float. Ayun. Pero parang hindi masyadong maraming tao ngayon, ano? Maybe because hindi siya long weekend. Kaya hindi casino. Pero ang dami rin nagpa-paddleboard dito. Ayan, oh. Nakikita nyo ba yung maliliit na tao na yan? Tapos meron din, pwede ka rin magrenta ng canoe. Hindi ko lang alam kung pang ilang tao yung canoe. Kung 2 or 3 persons yung canoe. At hindi ko rin alam kung magkano yung renta ng canoe. Ayan sila. So mag-stay kami dito ng mga hanggang maya-maya sigurong hapon. Tapos punta sa campsite. Sana may makuha silang campsite. Baba ka nga raw. Tignan mo nga kung hanggang saan to. Ito yung sandbar daw to eh. Pero mababaw lang oh. Tignan nga raw. Baba ka nga. Tignan ko nga. Ni hindi umabot sa dibdib. O mababa lang. Pero nasa gitna kami. Halos nasa gitna kami. Pero mababa lang. Ayan. So punta pa tayo doon. Tsaka yung nasa ano, malambot sa paa. Yung buhangin. Ano yun? Ano nga yun? Huh? Ano yun? Glacier waters. So pag natunaw, it's like it's powder. O yun. Kung ano man yun. O glacier powder daw. So ayan. Ayan, lumusong na rin tayo. Ang pakiramdam sa paa. Ayan oh. Ayan ang paa ko. Ang pakiramdam sa paa, madulas. Parang pakiramdam lumot. No. Pero hindi eh. Powder siya eh. Tama. Ayun. Ayan o, yung puting powder. Ayan o. Teka. Nakatali kasi ako sa aking paddleboard. Kaya hindi ko masyadong ano. Ito. Ayan. Ayan. Ayan o. Buhangin. Pero ano siya? Madulas. Tapos mga bato. Mga ano kasi to eh. Itong tubig na to, glacier kasi to eh. Natunaw, na yelo. Kaya iba yung kulay. Tama yung kulay niya. Turquoise ang kulay niya. Nag-emerald na nagto-turquoise. Wala akong nakikita ngayong mga isda. Pagka ganito lang, pagkasama, kasi pag winter, malamig na. Parang malamig na akong nakikita. Para ako yung nasa dagat, nasa bato. Si Misha, marunong na siya. Ito na si Megan. Mga marunong na silang mag-paddleboarding. See? Ayan. Ano Megan, marunong ka na mag-paddleboard?
Ha? Marunong na ikaw? Megan? You know how? Ayun, yung isa pa si Misha, ayun. Ha? Ay, paigsian natin. Dali. Sasarili na kayo ka. Oh. Ito. Ayan. Ayun. Mas Pupunta daw kami doon sa isang isla. Isa lang naman. Isla, kabilang isla. Ang galing mo. hakot. Pati yung barbecue grill dala. Ayan. Saan mo ano? Saan? Oo nga, saan mo ilalagay? Anong paglulutuan mo? Pero kami ganito. Yung isa na gamitin mo. Yung Oo, mag-init daw siyang tubig. So, eto nga. Minob namin ang aming duyan. Sabi ni Kuya siya daw ay inaantok. Ayan, no? Aba, ay makita ko yung may kulambo. Pero hindi naman ganito kulambo. Pero parang Sobra ka. Ang sarap eh, kulambo eh. yung katrabaho nilang isa, dalawa, ganun din. Ay, mga nakakulambo. magbebenta si Oo. nakakatahan. Wala, kay Phil, ang sarap na pagkakahiga nito dito eh. Ay, nakabalot pa ng kulambo eh. Oh. Oh. Ayan. Kung dami namin mga pagkain tala. Ito ay nililipad na. Yan. Ito ay may pakwan. Ayos naman din ang pakwan. Matamis naman din yung pakwan. Maganda yung pagkapili ng pakwan. Barbecue. Aray ang akin din kanina na iniinom. Nagtapon niya. Pakitapon nga doon. Yan. Kanina yung mga bata ayaw maligo kasi malamig daw. Ngayon naman hindi mo na sila mapaalis sa tubig. Kanya pa yan, ang lakas na ng loob. Si Misha, oh, ang galing niya na. Nagpapadal na siya on her own. Tapos yung mga boys, andun, yung mga batang lalaki. Andun, nagfi-flip sila. Ayun, yung malayong yun. Nagba-backflip sila. Ito, yung mga bata. Mga girls naman, ito. Yan. Tapos, asan yung Ben. Wala na, si Kuya tulog na. Ayan na, si Kuya nakatulog na dun. Yun yung isa. Patulog na rin dun. So, ayan. Good morning, Megani. Good morning. Good morning, Misha Pot. Good morning. What are you eating, Misha Pot? How about you, Megan? Rice and? Do you like that? Why don't you eat it? So, eto kape ay nagliligpit na at kami ay pauwi na. Anong oras na ba? Ayan sila. Naka-tent sila kagabi at nililigpit na nila yung tent. Kami ay 3 pamilya dito sa site na to dahil naubusan sila ng wala silang reservation. Naubusan na. Wala ng spot. Kaya pumara-paraan na lang kami. Itong katabi namin maaga umalis. Ilang gabi siguro, 3 gabi rin siguro yan dito. Maaga sila na umalis. Tapos iba, naglilikpitan na rin kasi ang check out dito sa park ay 11 ng umaga. Ito maaga rin umalis. To late na to dumating kagabi pero maaga na rin umalis ngayon. Ayan. So ito sila, 3 sasakyan kami dito. Ang ginawa namin, yung 2 sasakyan, ipinark namin doon. Pinapark ko doon sa malayong parking spot. Tapos naglakad na lang sila papunta dito para hindi masita ng park ranger. Kasi nga bawal. Ayun o, nakita may umaakyat na
gondol na tram. Ayun, may bahay dun sa tuktok. Ayun, tas ayun yung tram, oh. Ayun yung parang maliit na yun, oh. Ayun. Ayan, oh, yung tram na yan. Paakyat dun sa taas. Ayan. Kita dito. So, anyways. Ayan. Hanggang dito na lang po muna ulit until our next video. Ang next camping po natin ay sa August long weekend. Thank you! Bye!